sa kwento nyo tungkol dyan sa mga screenshot na yan at maski kayo ay tinake note po ninyo yung fact na doon sa conversation ay yung word na akala nung dalawang nag-uusap ay ito yung mangyayari sa kanila kapag sila ay nahuli tapos sila ay mapapakawalan kapag good na yung kanilang character. So ito yung parang reflection ng marami talagang hindi nakakaalam ng batas na kung ano talaga yung consequence ng kahit na kung ano yung age mo ay may consequence yung pwedeng matanggap do sa iyong gagawing krimen. Yes sir, kasi kagaya po ngayon. For the information of everyone po, last night, that's June 23, ay na-endorse or na-refer na po natin ng information or complaint sa Fiscal's Office doon po sa Tacloban against the 15-year-old si alias Rod. Na-charge po siya for 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, and multiple counts of serious physical injuries. Pero hindi po natin mapailan ng kaso yung 14-year-old. But, having said that, hindi po naman ibig sabihin, tama po yung sinasabi ng mga child safety advocates natin, na hindi po ibig sabihin na wala na siyang kakaharaping consequence. He will be mandatorily committed sa isa pong facility, child care facility run by the DSWD for intervention and psychosocial support. Yun po. Pero hindi po siya makukulong. So, ano po yung gagawin sa kanya doon? Pakipaliwanag lang po para maintindihan namin. So, yung si alias Nash, magiging under po siya sa DSWD. Of course, we understand rehabilitation. Hindi siya kulong, pero gaano po siya katagal magstay doon sa facility? Ang alam po natin, hindi po ako dapat ang dito, di ba, yung mga legal expert as well as the DSWD. But as far as we know, minimum of 1 year po na mag-i-stay siya doon. And can be extended depending on the decision of the court as to the gravity of the offense or the crime that was committed. As to yung actual na gagawin po sa kanila doon, ano po yung intervention na gagawin, maybe it's better for the DSWD be the one to answer that. Okay.